OG Diaz. Magkokontra-demanda kay Bea Alonso. Gagawin ulit natin yan pag nag-counter naman tayo kay Bea Alonso. Pero alam mo, doon sa mga pahayag na ginawa ng mga abogado ni OG Diaz, may isang tumatak sa akin. Napakaganda, markado. Sabi niya, other bloggers, writers, journalists, and our clients should not be cowered by the filing of cases just to suppress the freedom of expression of the press by public figures who are too onion-skinned. Yon. Yung ibig niyan sabihin, ang mga vloggers, ang ibang vloggers, ibang manunulat, mamamahayag, mga journalists, lalo na ang kanyang mga kliyente, ay hindi dapat maging duwag. Bea Alonso, nirisbakan ng dalawang bigating showbiz insider na sina OG Diaz at Christopher Min. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Higit kumulang na isang buwan ang lumipas matapos magsampa ng kasong cyber libel ang aktris na si Bea Alonso laban kina OG Diaz at nanay Christopher Min, ay ikinagulat ng netizens ang biglaang paglutang ni OG Diaz kung saan dumulog ito sa husgado para mag-file ng counter affidavit laban sa aktris na si Bea Alonso. Nagugat nga ang pagdemanda ng aktris na si Bea Alonso laban kina OG Diaz at nanay Christy ukol di umano sa pagpakalat ng balita sa maling impormasyon sa dahilan ng hiwalayan ng dating nobyo ni Bea Alonso na si Dominic Roque. At noong isang araw nga ay dumulog sa Department of Justice si OG Diaz at mga kasama nito kung saan nag-file ng counter affidavit laban kay Bea Alonso. At kahapon nga, June 19, 2024 sa programa ni Nanay Christy ay isa ito sa kanilang hot topic kung saan napag-usapan nila ang kontrademanda ni OG Diaz laban kay Bea Alonso. Okay, at eto pa ang isa naman pinagpipistahan ngayon. Kahapon nga po mga kapatid ay nagsumite na ng kanilang counter affidavit si OG Diaz at si Mama Loy at saka si Morena, ang kanyang mga kasama doon sa kanilang demanda ni Bea Alonso, di ba? Ano masasabi mo dito, Romel? Nako, eto na nga. May picture taking sila sa harapan, diba? Hindi naman picture taking. O yan, ang ginawa din natin nila Wendell. Yan ha. May picture taking sila doon, diba? Pero alam mo, pero alam mo, ay ang karapatan naman nila, diba, sabi nga, laging sinasabi natin na karapatan ng sino man ang magdemanda at magkontra-demanda sa mga ganitong sitwasyon. Yun, doon din tayo nagpa-picture taking noon. Kasama natin si Attorney Ferdito Pasio, si Attorney Rap, at tayong tatlo nila Wendell. Demanda naman ng mga labati, di ba? Correct. Ngayon, sa patuloy nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min at Romel Chica, ay ibinahagi din nila ang kanilang plano laban kay Bea Alonso kung saan nagbigay na sila ng pizza kung kailan sila magsumiti ng counter affidavit laban sa aktris. gagawin ulit natin yan pag nag-counter naman tayo kay Bea Alonso. Kasi hindi pa po namin nahahawakan, hindi pa po namin nababasa. Mukhang nakakuha na ng kopya si Attorney Rap, pero pag-aaralan pa niya, di ba? Okay. Sa July 19 naman po kami magsusumite ng aming counter affidavit. Ngunit isa nga sa napakagandang tumatak kay Nanay Christy ay ang sinabi ng abogado ni OG Diaz. Pero alam mo, doon sa mga pahayag na ginawa ng mga abogado ni OG Diaz, may isang tumatak sa akin. Napakaganda, markado. Sabi niya, other bloggers, writers, journalists, and our clients should not be cowered by the filing of cases just to suppress the freedom of expression of the press by public figures who are too onion-skinned. Yon. Yung ibig niyan sabihin, ang mga vloggers, ang ibang vloggers, ibang manunulat, mamamahayag, mga journalist, lalo na ang kanyang mga kliyente, ay hindi dapat maging duwag dahil lamang sa pagpapile ng mga kasong ganito na para bang lumalabas na bubusalan lamang ang mga bibig ng mga mamamahayag ng mga personalidad
na masyadong balat sibuyas. Yon. At yung kontra-demanda nga, lalo nang kay Mamaloy, malinaw yun. Wala naman pala siyang sinabing ganon. Pero inilagay sa affidavit. Oo. Inilagay sa affidavit nitong si Bea Alonso. Kaya yung malicious prosecution and suppression of the freedom of the press and expression. Babalikan siya talaga. At yan naman po, sabi nga natin, sino man ay may karapatan na magkaso kahit kanino. Ang tanong, yung merito ng kaso, yan huhusgahan yan. Total naman, meron pang PI, yung preliminary investigation na tinatawag. Doon po muna sa piskalya. At kapag nahanapan po ng merito yung kaso, aakyat sa lower court. Pero kapag wala, dismissed, ibabasura yung kaso. Kaya hindi problema yon, di ba? Napakaganda lang ng mensahe na hindi tayo dapat maging duwag. Na parang ang gusto ay busalan tayo, di ba? Ng filing of cases just to suppress the freedom of expression of the press by public figures who are too onion skin, mga balat sibuyas. Diba? Grabe. Ayan. Go Mama Oji, laban lang, sabi ni Tita Julie Paras. Ayan. Tatlong magkakaibang kaso po ang sinampa ni Bea Alonso. Sa amin, ni Romel at saka ni Barikutot, si Oji at ang dalawa niyang kasama, at si Flor, yung isa pa na karelasyon ang naging driver niya. So tatlo din to na kailangang sumagot at magbabalik din ng kanilang mga katwiran laban doon sa kanyang affidavit. Diba? Ganun lang yun. Diba? Pare-pareho tayo maabala. Diba? Pare-pareho tayo maabala. Isa nga sa sinabi ni Nanay Christie na pagkatapos sa kanilang programa ay tatakbo agad sila sa Makati Trial Court para sa kanilang gagawing kontrademanda. Ngayon nga Abala baka mo. Di ba? Abala ka baka mo. Pagsarado po ngayon ng Christopher Minute, tatakbo na po ako sa Makati. Ako naman po ay magpa-file ng counter affidavit sa kasong isinampang cyber libel sa akin laban na mag-asawang Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Ganun talaga ang naturalan ng mga nagkakaso at kinasuhan, di ba? Kaya ganun lang yon. Natural lamang po na nagaganap yan. Sabi nga nila, respetuhin ang batas. Yan, di ba? Respetuhin ang batas. Dapat talaga, irespeto natin ang batas, di ba? Ayun. Nako, eto. Ang dami-dami. Laban lang. Go, go, go. Ay, opo naman. Siyempre, hindi naman tayo ang huhusga dito. Ang piskalya naman po ang babalanse tungkol sa demanda at sa counter affidavit na yan. Sila naman po ang huhusga dyan kung sino ba ang may tama at kung sino ang kinapos sa kanyang pagkakaso, di ba? Kaya ayan, sabi ni Jamie Dasha, Nay, ganyan talaga ang mga chuchu-chuchu, mahilig magkaso. Marami silang panahon sa ganyan. Jamie Dasha, another pag binasa ko ng buo. Okay, ayan. Sabi ni Miss Nads ng Belgium, kaya po na dapat yan kay Chuchu mag-isip ng 30 million times bago mag-react ulit sa counter affidavit ni Oji. Chuchu dip na, next song ni Acheng. Okay, thank you Miss Nagsa. Pasensya na ko, ine-edit ko ang inyong mga mensahe para lang safe tayo. Sabi niya madawating-wating, Nanay, bakit kasi ganito na ang mga artista? Masyadong maramdamin. Ang yayabang. Tapos 30M for the damage. Gusto ko ay ano na, kaya lang ba ako another? Oo, tama ka, wating-wating, di ba? Yun. 30 million, sabi nga nung lawyer ni OJ, nung mga abogado niya. OA, di ba? Exorbitant masyado, di ba? Hindi naman sila papayag ng ganun-ganun na lang kasuhan sila at magpagbayarin ng 30 million. Ano ba? At sa huling bahagi nga ng kwentuhan ni Nanay Christie at Romel Chica ay ibinahagi nila ang mga positibong komento mula sa mga solid supporters ni Nanay Christie. Para sa buong kwento, narito ating pakinggan ang video. Nasa aquarium kayo, natural maraming nanonood sa inyo. Kung ayaw nyo makita mga paglangoy nyo, lumabas kayo ng aquarium. Ganun lang yon, sabi ni Dan Clavesillas. At sabi naman ni Lara May Abrigo, let's go Kuya Oji et al. And soon Nanay.
ano ang silbi ng press freedom kung bubusalan lang nila. Dapat po ay na-exercise ang karapatang ito. Palibhasa, di natuloy. Ay, wag na nga po at baka ma-another ako. Let's stay safe. No, sabi ni Mayang, di ba? Ayan, ay, galing ng nanay. Basta usaping legal, legal matters, alam ni nanay. Yan, nakukulang pa nga, boy, si Karagay. Kapus-kapus pa ang aking kaalaman. Sobra. Tita, go ka lang, laban lang, sabi ni Tita Nene Olanday. At sabi ni Jamie uli, laban lang, Nay, dito lang kaming si FMers and SNNers. Alam mo talaga, ang ating mga tagatangkilik, ang aking mga anak-anakan sa CFM at sa SNN, sila yung talagang nakikipaglaban ng mula sa puso. Talagang hindi lang basta sanguso, kasama ang puso. Sa totoo lang, totoo yan. At si Joe Florendo, ayan, kwentuhan, halakhakan, go, go, go. O, Joe Florendo, John Morondos, Louie Tolentino, mga pintor na Pilipinong marites na rin. O, so, Ate Teng, mas kaya mo yan, ikaw pa ba? Go, sabi ni Tita Julie Paras. Naku, Tita Julie, malaki at maliit, inuulit ko, kaso pa rin yan, di ba? Wala pong malaking kaso at walang maliit na kaso kapag ang pinag-usapan natin, panahon. Diba? Yan. Susumpa at susumpa ka pa rin, maliit at malaki. Sabi nga ng mga kasama ni Oji, kuya naman sabi niya, Kim Rena, kuya, di pa nga tayo nakakaraos Ang aga-agang gigising, susumpa lang na ganun. Diba? Sabi niya, nakakaaliw, mahalakak ako pag ganun. Nereng Putot Gensoli, 30M, susme. Oh, hindi ko na binasa Hindi ko na binasa ng buo itong kay Neneng Putot Gensoli. Kasi another, Neneng. Okay, at sabi ni Wating-Wating, 30M, ginagawa yatang livelihood. Wating-Wating, salamat, na-edit ka. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!